Wow naman! Wow! Wow! Hello everyone! Sa oras na to, tayo ay magluluto ng tinola na manok. Ang ating sangkap sa pagluluto ng tinola ay ang dahon ng malunggay. So unang-una sa lahat, bago natin gugulayin ito, ay huhugasan muna natin ng mabuti. Tip ko sa inyo para hindi mawala yung nutrients ng gulay, ay hugasan munang mabuti bago ito linisin. Isa pang klase ng gulay na ihahalo natin sa ating tinola ay ang papaya. So yung papaya binalatan ko na muna bago natin hugasan para mawala na rin yung kanyang mga dagta-dagta. Yan. Pwede rin nyo rin gamitin ang sayote. Option nyo yon. Pero nakita kong may papaya sa market. Ang binili ko ay papaya na lang. So ready na siya para i-slice. Yung slice ko hindi siya masyadong maliliit. At hindi rin siya sobrang laki. So parang ka-size lang din siya ng slice ng chicken. So ayan. Na-slice ng ating papaya. Ngayon, isusunod naman natin ang ating malunggay. So ayan. Kailangan maging matyaga tayo dito kasi maliliit. Okay. Ayan. So kapag alam ninyong matigas yung tangkay ng malunggay, huwag niyo isasama. Option nyo ang dahon ng malunggay, mga kapatid. Pwede rin ang dahon ng ampalaya sa pagluluto ng tinola. Ang next thing nating ihahanda ay ang mga iba pang sangkap. Okay, ito pa yung mga ibang sangkap na kakailanganin natin sa pagluluto ng tinola. Meron tayong lemongrass, optional, pero kung meron kayo nito, much better. Meron tayong sili, ginger, the onion, garlic. Next is ang ating ginger. So, ang ipapakita ko sa inyo ay easiest and the simplest way of cooking tinola. Upstairs, tapos. Alright, ang next ay lemongrass. So, tanggalin lang natin yung tipos. Pipit-pitin natin. Okay? Para lumabas din yung juice nito. Okay, tapos na nating i-prepare ang ating mga sangkap. So, ano pang ginagawa natin? Magluluto na tayo ng tinolang manok. Maglagay tayo ng mantika. So, ang una natin gagawin ay igigisa natin ang ating manok. Konting mantika lang kasi yung manok natin ay may konting tabat. So, okay, so mukhang mainit na ang ating oil. So, first thing nilalagay ay ang ginger. Sunod natin ang ating bawang. Sarap ng
combination ng amoy ng ginger at ang ating bawang. Sunod na ang ating onion, ating lemongrass. Ang bango. Okay? So, pwede na natin ilagay ang ating manok. Sa pagluluto ng tinola, mas maganda yung medyo may mga mabuto-butong parte ng manok. Alright. So, hayaan natin ang manok na mag-stay dito for at least 10 minutes, 10 to 15 minutes, para at least ma-absorb ng manok ang iba't ibang lasa ng mga ingredients na nilagay natin sa paggigisa. Haluin natin ulit. Para yung other side ng manok naman ang ilalagay natin sa ilalim. Ayan. Ready na para maglagay tayo ng tubig. So, sa dami ng chicken ko, this is like 3/4. Lalagyan ko siya ng mga 3 to 4 cups of water. Maglalagay din po pala ako ng black pepper. Kailangan tansyahin natin yung dami ng tubig na ilalagay. So, pakuluin natin ang ating sabaw ng 20 to 15 minutes. Tamang-tama. A few moments later. So, uunahin natin ang papaya. So, ilalagay na natin ang papaya. Huwag masyadong lutuin or i-overcook ang papaya kasi mas maganda yung saktong-sakto lang yung pagkakaluto. Excited na ako sa tinolang to. So, sarap, malasa. Takpang muli. Lutuin natin ito ng mga 10 minutes. A few moments later. Pwede na natin check-in ang lambot ng ating papaya. Medyo may konting katigasan pa. So, at least 3 minutes more. A few moments later. At ang gagawin nating susunod ay lalagyan natin siya ng pampalasa. So, usually ang nilalagay ko ay fish sauce or patis. Then, meron pa akong idadagdag na pampalasa which is nabibili natin sa tindahan. Then, ilalagay ko yung sili. A few moments later. Right. Pwede na natin ilagay ang dahon ng malunggay. Sandali lang ito maluto, kaya wag nating patagalin. Takpan muna natin ulit. A few moments later. Okay, luto na ang ating tinolang manok. Ready to serve!